tayo. Ayan, muli po, tayo po ay magsitayo sa ating pong panimula. Magandang umaga po sa ating lahat. At muli po ay welcome po sa ating pong gawain ng Panginoon. Hallelujah. Lord God, salamat po muli Panginoon sa panibagong blessings, panibagong aming mga sa pong mga buhay Panginoon, sa inyo pong patuloy na ginagawa at gagawin pa Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. At kung lahat ay sama-samang sasamba at aawit sa aming pong Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Ito po ang naming nais, Panginoon, is to worship your name in spirit, Panginoon, and in truth, Lord God. Ang nais ko, Panginoon. Nais ko, purihin ka, Jesus. Ang nais ko, ibigin kang lubos sa bagyo at sa problema, sa dalak at sa pag-asa. Ang nais ko, purihin ka, Jesus. Ay tumulong sa ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah! Salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat Panginoon sa patuloy niyo pong pinaparanas Panginoon sa aming buhay. Lord God, salamat Panginoon sa mga taong ginagamit niyo po to bless this church Panginoon. Higit pa sa aming inaasahan, higit pa sa iyong binibigay Panginoon yung pangangailangan namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga tao na niyo pong binibless, Panginoon, and to bless them, Panginoon. Purihin ka, Lord God, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah. Purihin ko, Panginoon, sa ating naman pong Bible verse, ito po yung nakasulat sa Awit 113, verse 1 and 2, tayo po natin ay magbabasa. Ready? Go! Purihin si Yahweh, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Verse 2, ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon, magpakailanman. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Worship your name, Panginoon. Come on, church! Give your best luck sa ating pong Panginoon. Sumasayaw naman sa ganap tumatawa. Nananabig na makita muli kong panisita.
Sumasayaw ka sa ganap tumatawa. Nananawin na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Diyos. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Diyos. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hindi ko natin purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa mga panahon ng mga pagsubok, dito po tayo tinitest ng Panginoon kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya. Hallelujah, Lord. Ito rin po nasusubok ang ating pag-ibig tunay po ng ating Kristiyano sa mga pagsubok kung saan po tayo magtitiwala sa Kanya. Yes, Lord God. Ako'y magtitiwala sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y magtitiwala. Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang ating sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Panahon at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y magtitiwala sa iyo.
kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y magtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin lagi-lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inilig mo ako noon, pagkat kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi-lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inilig mo ako noon, pag-alisang ka kahit kailan, Lord. Hindi ka nagpupula sa aming simbahan, Panginoon, Lord God. Continue to bless our church, Panginoon, sa aming mga mission point, Panginoon. Let them, Panginoon, give the blessings, Panginoon, in this church, Lord God. Use the people, use us, Panginoon, to glorify, to bless your name, Panginoon. Purihin ka aming Diyos, hallelujah. Minsan pa kahit kailan, Panginoon, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi-lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inilig mo ako noon pa man. Inilig mo ako noon pa man. Inilig mo ako noon pa man. Pagino po ako, Panginoon, sa dami na doon. Sige po mga kapatid, maaari na po tayo makaupo habang tayo po ay nasa presensya ng ating pong pananalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyo pong biyaya sa aming pong buhay. Salamat sapagkat sa kabila, Lord, na madalas may mga pagkukulang kami. Madalas, Lord, may mga bagay kaming nauuna, doon po sa iyo. Pero Lord, yung katapatan mo po sa aming buhay ay laging nariyan. Minsan, Panginoon, hindi ka sumira sa iyo pong mga pangako. Salamat po, O Diyos. Sa umaga po ito, hayaan mo po na patuloy ka namin walhatiin. Patuloy ka namin pasalamatan sa iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami, O Diyos, at nakikigalak sa mga kapatid po namin na sumapit sa kanilang kaarawan. Ipinagpapasalamat po namin, O Diyos, ang panibagong taon ay pinagkaloob mo po sa kanila. At ang aming dalangin ay muli, ikaw ang Diyos na pumatnubay, gumabay, bumubog sa kanilang pananampalataya. Na ang dalangin ko po, Lord, na sila ay lumago sa kanilang paglilingkod po sa iyo. Mas maunawaan po nila ang iyong mga plano at mula sa iyong mga plano ay lakaran, sundin. Sapagkat ito ay angkop sa kung ano, Lord,
ang tunay na magiging takbo ng kanilang buhay. Ikaw ang may akda ng buhay. Ikaw ang may kaloob. Ikaw ang may likha. Ikaw ang may plano. Na ang lahat ng iyong plano ay sa ikabubuti po ng bawat isa po sa amin. Pagpalain mo po sila at patuloy na lumago sa pananampalataya at paglilingkod po sa iyo. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang anibersaryo. Kung meron man po, anibersaryo ng kasal, patuloy mo pong pagpalain ang kanilang pagsasama. Idinadalangin ko po na ikaw ang maging sentro, Lord, ng kanilang buhay. At ang bigis ng iyong pagbibigay, panatilihin mo po. Upang sa anumang pagsubok, upang sa anumang mga suliranin, mga obstacle, mga trying times, Panginoon, ng kanilang buhay, ay mananatiling matatag ang kanilang pagsasama. At sa kabila ng mga pagsubok at problema, ay lalo pang mas magiging matatag at mas malalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Samahan mo po sila. Pagpalain mo po, Lord, ng kanilang pagsasama. Pagpalain mo po, Lord, ng kanilang pamilya. At ang bigis ng pag-ibig mo, ang siyang laging maging, Lord, sangkap ng kanilang pagsasama, na ikaw ang Diyos na maging sentro ng kanilang buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga panalangin na aming itinaas. Mga kahilingan, O Diyos, na ikaw lamang po ang tunay na makakatugon. Sapagkat ikaw ay makapangyarihan, Lord, walang maikukumpara po sa iyo. Ikaw ang tunay na Diyos, buhay at tumutugon sa aming po mga panalangin. Salamat sa iyong mga pangako na kailanman hindi mo sinira, kundi ito ay tinutupad mo sa mga taong nananampalataya, sa mga taong nanghahawakan sa iyo pong mga salita. Lord, sa umaga pong ito, kalakip ng mga pasasalamat, ay kami rin po'y dumudulog sa panalangin sa oras po na ito. Sa umaga pong ito, patuloy mo pong samahan, Panginoon, tulungan ang aming mga kapatid na muli nagsisimula sa kanilang buhay na kung saan ang pagkapinsala, Panginoon, ng baha ay, Lord, naranasan po nila. Dalangin ko po, Lord, ang kanilang buhay, Panginoon, ay una isandig po sa iyo. Maging sentro ka ng kanilang buhay. Ikaw ang una nilang paglingkuran upang, Panginoon, ang kanilang buhay maiangkop, Panginoon, sa iyong naisin. Upang ikaw na Diyos na nangako na ikaw ang tutulong upang muli makabangon. Hindi yung lakas po namin, hindi po yung alam po namin ang makapagbibigay, Panginoon, ng muli pagbangon o pagbabalik ng anumang bagay na nasira sa kanilang buhay, sa mga bagay na naipundar po nila, kundi ikaw, O Diyos, na nagkakaloob ng lahat ng bagay. Ipaunawa mo po sa aming mga kapatid na patuloy ang relasyon po sa iyo ay napakahalaga. Ito po, Lord, ang pinaka dapat namin ingatan, hindi yung mga bagay dito sa mundo, sapagkat sa isang iglap ay mawawala ang lahat ng ito. Ngunit ang aming relasyon, ang aming pananampalataya, mula rito hanggang sa kabilang buhay ay mananatili. Kaya po, Lord, dalangin ko po, ikaw ang Diyos na mangusap po sa kanila, sa kanilang puso, sa kanilang isipan, at iparanas mo po sa kanila ang iyong pagkalinga, na ikaw ang Diyos na mananatiling tapat at sasamahan ang iyong mga anak. Lord, ikaw ang patuloy na muli tumulong sa bawat isa sa kanila, na muli maibalik, muli makapag, Lord, pundar ng anumang mga bagay na kailangan po nila. At dalangin ko po, Lord, ang pundasyon ng kanilang pananampalataya ay huwag mapabayaan, kundi ito po ay maalagaan, na sa bawat araw na itinakdang po, Panginoon, ay naroon kami upang sumamba, upang magpuri po sa iyo, sapagkat iyon ang nararapat. Naglaan ka, O Diyos, ng isang araw upang, Lord, ang araw na ito
ay aming ilaan po sa iyo. Ikaw ay buhay na Diyos, ikaw ay makapangyarihan. Higit ka sa anumang bagay, walang maitutumbas po sa iyo. Maging ang aming buhay ay hindi sapat, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos ng sanlibutan, Diyos ng sanlilikha, na marapat lamang kilalanin, sambahin, sundin at paglingkuran ng buong katapatan ng bawat isa po sa amin. Lord, sa umaga po ito, dinadalangin ko rin sa anumang mga pangangailangan ng aming mga kapatid. Ito man ay pinansyal, ito man ay material, at sigit sa lahat, ito man ay spiritual. Dumadalangin po ako, O Diyos, na sa kanilang mga pangangailangan, ikaw po ang magpuno. Sa kanilang pangangailangang material, lagi mong ipaalala ang iyong salita na ang mahalaga sa lahat ay unahin ka. Unahin ang iyong kaharian at ang iyong kalwalhatian. At ang sabi mo po, Lord, ang lahat ng bagay ay daragdag mo po sa amin. Lord, ang aming mga pangailangang spiritual, patuloy mo pong palakasin ang pananampalataya sa pagkakaloob mo po, O Diyos, ng kauhawan sa aming puso, sa iyong mga salita, kauhawan sa iyong mga gawain, kauhawan sa pananalangin. Na Lord, nasa aming puso, huwag mo pong hayaang mawala ang excitement. Huwag mo pong hayaan, Lord, na yung pag-priority po namin sa iyong paglilingkod po namin ay mawala at mapalitan ng mga bagay na kung saan ay humahata, Panginoon, sa iyong mga anak upang ang kanilang pananampalataya ay maapektuhan. At yung sigla at sipag sa paglilingkod ay mawala. Aking dalangin, Panginoon, muli mo pong ibalik ang sigla sa puso ng bawat isa sa paglilingkod. Ang kauhawan, Panginoon, sa iyo pong mga gawain. Ang kauhawan sa iyo pong mga salita. Ang kauhawan sa pananalangin. Sapagkat kung gagawin po namin ang mga bagay po na ito, dahil inuna ka namin, dahil inuna namin ang iyong kaharian, ang pangako mo po, Diyos, idaragdag mo na lang ang anumang bagay sa amin. Ang pinakamahalaga ay ang aming relasyon po sa iyo, ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod, na kailanman, Lord, ay hindi mawawala at hanggang doon sa langit na bayan ay mananatili. Lord, bigyan mo po kami ng malinaw na kaisipan. Bigyan mo po kami ng puso na handang sumunod po sa iyo upang ang iyong kalooban ay maganap, isa katuparan mo po, Lord, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa umaga pong ito, dinadalangin ko rin sa sino man po may karamdaman, sa aming mga kapatid sa pananampalataya, sa kanilang pamilya, o maaaring mga tao na kanilang mga kamag-anak, mga kakilala, mga kaibigan na kanilang itinataas po sa isang panalangin na may karamdaman. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus, ang kapangyarihan mo po ay maranasan po nila ng pagpapagaling. Hipuin mo po sila, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman. Yaman din lamang na ikaw ang dakilang manggagamot at wala pong imposible po sa iyo. Maranasan po nila ang kagalingan, Lord, at makita mo po sa kanilang mga panalangin ang pananampalataya na sila ay nagtitiwala, na sila ay nanghahawakan sa iyong mga salita. Sa umaga pong ito, Lord, kung meron man po mga suliranin, Panginoon, sa aming buhay, sa pamilya, sa trabaho, Lord, suliranin sa ibang tao, sa relasyon, sa mag-asawa, sa mga magkakaibigan, sa mga magkakakilala, Panginoon, dumadalangin po ako na muli mo pong buuin, muli mo pong ayusin, ang pag-ibig mo po ang maghari at bigyan ng kalungtasan ng anumang po mga suliranin na mayroon ang sino man sa aming mga kapatid. Salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti noon, ngayon, at magpakailanman. Sa sandali pong ito, ilagay mo po sa aming, Lord, puso
ang patuloy na kauhawan sa iyo pong mga salita. Sa umaga pong ito, kami po ay dumudulog at lumalapit po sa iyo. Hayag po sa iyo ang aming mga buhay, ang aming laman ng aming puso at ng aming isipan. Sa sandali pong ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapalinis sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Ihanda mo po ang aming puso. Patawarin mo po kami kung meron man po mga pagkukulang, kung meron man mga kasalanan, kung meron man, Lord, pagwawalang bahala na naganap sa aming buhay, na hindi po namin, Lord, inuna ang iyong kalooban, na hindi po namin nauna ang nais mo po sa aming buhay. Patawarin po kami at linisin kami ng iyong banal na dugo. Linisin mo po ang aming pong pagkatao, ang aming isipan, ang aming puso, upang sa umaga po ito, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, ay patuloy, Lord, na makinabang po kami. At ang mga salita mo po ito, ay maitanim mo po sa kaibuturan ng aming puso, upang ito ay lumago na makatutulong sa aming pananampalataya upang maging masigla, upang maging masigasig sa paglilingkod po sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos, sa umaga po ito. Sa iyong pag-iingat, sa iyong pagkalinga, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay at kalakasan na patuloy mo pong ipinagagamit po sa amin. Maraming salamat sa iyong katapatan sa umaga po ito. Maingat po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagwalhati, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Hesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Amen. Okay, salamat po muli sa ating pong pastor. At naman pong mga announcements po natin. Ay early San Isidro worship service every Sunday at 2 p.m. Youth service every Saturday at 4 p.m. Midweek service po ay prayer meetings August 15. Speaker, Pastora Myla, worship leader, Sister Jasmine, Asha, Sister Arnie, isa naman po testimony, Brother Boy. Sunday service po natin sa August 18, Speaker, Pastor Manny, worship leader, Brother John, tithes offering, encouragement, Sister Maricar, sa ating pong Asha, Sister Patricia, sa ating pong flower sponsor, Brother David at Sister Maricar, Patricia. Sa ating pong itemation, yung pong nangyari po kahapon, yung po si Pastora Maya, po i-share yung pong nangyari po kahapon. Sino po bang nais kung din ma-share din po yung rin po na yun makahapon yung mga po. Yung mga relief po natin. Ayan, salamat po sa mga sponsorship, sa mga nagbalot, nagbuhat, lumangoy, tumawid, ano ba? Nagbigay buwis buhay sa akin pong item ng Pastora Maya, pero kung yung po nung siyang kahapon, konti sharing lang po. Hallelujah. Una po, magandang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time. Magandang umaga po muli. Nagpapasalamat po kami ni Pastor. Una po sa Panginoon. Pangalawa po ay sa mga nakasama po namin sa mission po ito. Ito po ay, sabi nga natin, priceless moment na nangyari po, no? Kasi ito pong mission po na ito ay talagang pag-uwi namin ay doon hulog bumuhos ang malakas na ulan, malakas na hangin. Akala namin di na kami makakatawid ng ilog eh. At pagkatapos po noon ay nairaos naman ho, naibigay naman po yung mga food packs sa mga bata, ang school supplies, ang mga damit, ay naipamigay din po. At halos lahat ay masaya, bagamat maulan, bagamat may time iinit, may time nauulan. Ganun no ang po namin, pero nai-execute po ng maayos ang misyon kahapon. Salamat po sa CEF, salamat po sa mga kasamahan ko po sa trabaho, kay Ma'am Arlene, kay Ma'am Che,
sa mga anak po nila, gayon din po sa ating pong kababata, kaka-eskwela, na katagal-tagal na ho namin hindi actually, neto lang po kami naging close talaga, hindi naman kami close ni Darwin, no? At kasamahan ko po si Ate Grace, no? Salamat sa Panginoon na kayo po ay ginamit po ng Panginoon, ano? At through that, napakalaking tulong po. And of course, ang LJR Controls and Industrial Inc. nagpahabol din po ng biyaya. Ganun din po, nag-enjoy po sila ha. Nag-enjoy po yung ating pong mga kasama at ang promise po nila sa amin ni Pastor ay sasama daw po sila at makikipabahagi ng suporta. Wala man visible pero po yung support ay naandun po. And wala pa po yung Christmas, pinaghahandaan na po nila yung para po sa Pasko. Yun po yung isa sa kabutihan po ng Panginoon sa iglesia po ito na talagang bumubuhos po ang mga pagpapala. Basta sama-sama po tayo na ito po ay ipanalangin. Ano? And syempre, papasalamat din po tayo sa lahat po ng mga kapisanan na bumuhat, nagluto, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang mga kababaihan, kalalakihan, kahit senior po, ay talaga naman nagbuhat, napakabigat po ng bigas. Syempre, mabul po ang YMO, tapos po ang youth, na walang karekla-reklamo, at tumalon pa sa ilog. Yung pala yung highlights ng video ni Ate Patricia, Salamat po sa Panginoon. Ano pa ba? Wala na po ba ako nakalimutan? Syempre, ating pong pastor, from Pangasinan to Pampanga, from Montalban. Ay umabol. Naku, nandito pala si Ninang. Yun po, salamat po ng marami. At talagang ako po ay until now na amaze pa rin po ako. Dahil hindi ko po alam kung itutuloy talaga kahapon Kasi nag-uusap-usap yung mga kababait, malakas ang ulan. Sabi ko, Lord, samahan niyo po kami. Hindi po namin alam kung paano ang execution po nito, pero kasama ka namin. So hindi naman tayo pinabayaan ni Lord. Ang nakakatuwa po doon, talagang basang-basa ho kami para kami mga basang sisiw. Nagkita-kita po kami doon sa labasan. Kasi ang pinakasabi ko kay Pastor, ang pinaka-memorable sa akin, yung nasa po kami, nasa bangka. Alam niyo po, ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin, hindi po namin alam kung babaliktad ba yung bangka o pero sabi, exciting to. Nagsisigawan, sino mauna, kami nauna. Kasama ko po si Pastor, si Cher, tsaka si Ate Arlene. Tapos yung dadaanan po namin, may falls pa na, ang lakas talaga ng tubig. Kahit ilagay mo yung Hindi falls. Ginawa ko na nga ng falls Kasi galing pala yun sa swimming sa resort. Pero malinis naman yun, di ba? So, pagtawid ni Cher, naku, naligo, basa-basa. Marina, basa-basa ako. Ganyan. Talaga naligo siya, yung likod niya, basa-basa. Pero, walang reklamo. Wala po silang wala pong ganun talaga masaya, pati po yung mga bata kasi iisip ko, yung mga anak nila, baka hindi, naglaro pa sa ulan. Pati po yung kaklase ko po, nag-stay pa dito sa pastoral house. Parang ayaw pa nga umuwi. Talagang gusto na mag-stay, makipagkwentuhan sa aming mag-asawa. They're really enjoy doon po sa mission. Kaya papasalamat ako talaga sa Lord, sa kabutihan po niya. And sa mga nagpe-pray po, maraming po salamat. Hindi po magiging posible po yun kung wala po nag-i-intercede, kung wala pong talagang naandyan, nagbabaka po sa aming mag-asawa. Dahil hindi po talaga madali ang mission. Siguro ito na yung mission na masasabi ko na hindi talaga siya ganun kadali. And even the CEF, they are amazed, they are very organized, na-execute po na maayos at very organized. The list, sabi ni Ma'am Joy, wow, galing. Pagtanong niya, nasa lalisan ng mga bata, ito po Ma'am Joy. Okay, sabi niya, yung mga grade, meron na rin po.
alam na kasi may teacher po kami na nagtatrabaho sa public school. So, organize. Na-execute po talaga ng mabuti. Kanya, purihin po ang Panginoon. Lagi naman po sa Kanya ang papuri. Hindi po sa tao. Hindi po sa amin. Sa Diyos po lahat ang papuri. Amen. Hello. Ito po yung mangyayari po kahapon. Kung muna panahon, just sit back and relax.
po muli sa ating pong Panginoong Diyos sa ating pong naganap po ating mission kahapon. To God be the glory po. Ayan. Siguro pong natin pong announcement. Kindly support our city department's fundraising for National Teachers Convention. E Pastora, ito pong sample pong ticket. Kung kailan po ito magaganap, magkano po ang ticket, pati po yung mga prices. Kahit sample lang po ang ticket para po promotion po natin. Salamat po. Salamat po, Kuya Enan. Kaya pala ako nakadress kasi lagi akong exposed sa Okay. So, ngayon po, ito naman po, ay kailangan po namin ng suporta po ninyo dito. Bakit po? Meron po kasing gawain ng national at ito po ay convention. Tama ba? National Church Convention. Meron po kaming 2 representative. Hindi po ako makakasama. Pero may 2 po tayong teacher na makakasama. Magkano pong amount? 3,800 po. So times 2 is 7,600. Tama po yung aking calculation. Okay? So yun po. Magkano po ang ticket? Ito po ay nagkakahalaga ng tumatagundong na 20,000. 20 pesos lang. No po? At kada isang booklet, ito po ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Napakamura lang po at affordable. Kaya naman be equipped to equip, ano po. At ito po ay suportahan po natin yung fundraising po ng ating pong Christian education. Ito po ay iraraffle po sa August 24. Panoorin niyo po ito sa 2 pong stasyon, sa ABS-CBN at sa GMA po. Meron po kami mga model, papasok po dito ang sex bomb. Yan po ang mga gusto po namin, sex bomb. Tapos po andito rin po yung, basta mga sexy, sino po mga sexy natin na artista? Mga bini. Basta po, lahat po ng mga sexy makikita nyo po. At ipopromote po namin ang KMCB Coffee. Alam nyo naman, lahat po tayo, pinapasok na po ng church na ito lahat. KMCB Coffee, and syempre, ang ating pong pandan, Coco Pandan, rice, na po, i-commercial din po yan. Buko pala, hindi pala Coco Pandan, buko. Susunod po ay, ibang honeybee, may honeybee pa, kala nyo honeybee, ito po ay pure na pure. Basta, i-commercial po na lahat po iyon sa araw po ng raffle ticket. Guest po natin dito, raffle draw. Ito po ay may mga guest po tayo artista. Tama po ba, Ate Jane? Nandito po si Marian Rivera. Tapos po si Dingdong Dantes. Kaya nga po, abangan niyo po online. Live streaming po tayo. Live na live po yan. At nako, kayo po ay mag-e-enjoy sa araw po niya. Kaya yung 20 pesos niyo po, hindi na po kayo lugi. Kasi lahat po na artista ay makikita niyo po. No? Tapos po mga komedyante, makikita niyo rin po. Okay, so yun lamang po. Tapos po kailangan po, ito po ang grand prize 15 kilos of prize, second prize, electric kettle. Kung wala pa po kayong electric kettle, bumili na po kayo ng ticket. At kung wala po kayong bigas, bumili na rin po kayo ng ticket. At ang grocery pack, yun po ay mamimili na po kayo sa Pure Gold. Isang po yun, isang gano'n, basta bahala po, David, kung ano pong grocery nyo, bahala na po kayo. Basta, punta lang po kayo dun sa kahera, bahala po kayo magbayad. Ganun po yun. Hindi po, meron pong grocery pack, pero yun po, iaano po natin yan sa third prize. And then, consolation prize, 5 winners of 2 kilos of rice. Ayan August 24 at 6 p.m. via Facebook Live. Live streaming po tayo yan at marami po tayong mga guest na artista, mga dancer and comedian, mga actor and actress. Yung mga nakikita niyo po lahat sa At 2 istasyon, ito po ay naka-live sa ABS-CBN and GMA. So, sumama na yung TV5, kasama na rin po. Di ba, sikat na sikat po ang IRM Ministries
Montalban. At yan po ay syempre i-ere po din niya sa ibang bansa. Kaya bumili na po kayo, mga taga Chicago, Illinois, at kung saan mang bansa yung naandyan, pwede nyo naman yung ipadala through bank. Wala naman GCash doon, di ba? Kahit ano ba, BDO, yan yung mga pang international. So, bili na po kayo, 20 pesos lang. Magkano ba sa dollar ito? Murang-mura lang. Okay? So, sa isang booklet is 100 pesos. Ilang pong ticket ang dapat po namin mas marami, mas maganda. Okay? So, yun po. Salamat po sa inyo. Suportahan po natin lahat po ng fundraising ng church po na to sapagkat yung pong ibibigay po ninyo, malaki po ang maitutulong, marami po matutulungan at maganda po ang pupuntahan yan. Sapagkat iyon po ay sa gawain po na ating Panginoon. And, see teachers, after Sunday service, meron po tayong meeting, huwag mo na uuwi. Yun lamang po. God bless. Ay, salamat po muli, Pastora. Kaya naman po, sa naman po ang mensahe ng Diyos. Ay, para ba po ang lahat? Yun po, sumuhay pa yan na sa kanyang flower sponsor sa ngayon po linggo pang ito. Salamat po sa kanyang buhay. Pag siya po ay wala, siya po ay patuloy na ng Panginoon dito pong flower sponsorship ng ating pong church. Anyways, okay, sa kanyang pong God's message, muli pong kasi po sa Store Valley Castro sa kanyang pong God's message. Hallelujah po. Okay, good morning po. Ayan. So, nung Webes po, nakalimutan ko mag-ano, no? Papatanong ko sana kung yung nandito, umattend ba lahat? Alam niyo, nakalimutan ko, ha? Okay. So, ano po yung message po natin nung nakaraan? Pananalangin. Okay. Parang natulala kayo. Okay, ano po yung message natin nung nakaraan linggo? Okay, about prayer. Panalangin araw-araw. Okay, so sa umaga po ito ay ating pong itutuloy, no? Yung ating pag-aaral about prayer din po ang ating pag-aaralan. So bakit po natin ginagawa to? Kasi kailangan po ng bawat mananampalataya ay maging mapanalanginin. Amen. Alam niyo po ba na ang ating Panginoong Yesus sa kanyang ministeryo, bagamat siya ay anak na ng Diyos. Diba? Anak na siya ng Diyos eh. Ano yung makikita natin sa katangian ng Panginoon? Lagi po siyang nananalangin. Kasi bakit? Kasi kailangan niya yung tulong ng Ama dahil po siya ay nagkatawang tao. So yung example ng Panginoon, pinapakita po sa atin kung paano maging dependent sa Ama, kung paano maging dependent sa ating Diyos. At makikita po natin, yun pong pinaka highlights ng kanya pong pagtupad ng kanyang mission. Bago maganap yung paghuli po sa kanya, ano po yung saan po nag-spend ng time si Lord? Sa pananalangin sa Gethsemane. So, yung prayer niya po doon, napaka-intense kasi hindi lang siya isang beses nag-pray, tuloy-tuloy. Ano ho? Kaya makikita natin na napakahalaga yung prayer, nakita natin sa buhay ng ating Panginoon at dapat din naman na isasanay o napapractice po natin sa ating buhay. Kasi hindi po pwede na isang Kristiyano lang tayo, pero patay yung ating tawag dito, yung ating prayer life ay mahina, malangya. Ano ho? At yan po nagkakaroon ng pagkakataon ng kaaway na ma-divert o makontrol yung ating pong buhay para dalhin sa ibang bagay. Amen. So yung pananalangin, kailangan continuous po yan. Ano po yung recap lang po o tawag dito, parang review lang po. Ano yung mga natalakay po natin ng nakaraan? Okay, ano po ba yung mga natalakay po natin nakaraan? Na kapag nag-pray tayo, hindi lang yung ating
sarili na laging usual natin ginagawa. Lagi natin sinasama dapat sa prayer yung mga halagang bagay. Dahil yung prayer ay kailangan ng content nito, merong kinalaman po saan? Hindi lang sa personal mong buhay, given na po kasi yun eh. Kailangan ng content ng prayer mo ay may kinalaman sa ministry, may kinalaman doon sa plano ng Diyos, may kinalaman sa ikatatagumpay ng gawain. Ganun po ang prayer, no? Yung content ng prayer. At hindi lamang yun, nakita rin din po natin, yung palang ating sigla, sipag, no? Sa paggawa ng ministry, nangangailangan din ng panalangin. Ano ho? No, nag-energize po ito ng ating ministry. Naalala ko po, sa motor, kasi yung motor ko nabaha. Sino ba yung rito yung mga nabaha po yung motor? Taas po ba, May? Hindi po kayo nag-iisa. Kasi yung motor ko ay, ano po yan, sumisid din po yan. So, sa motor, meron po tayong tinatawag na CDI. Diba? Yung mga may motor, alam po yan. So, sa motor, yung CDI, alam niyo ba yung CDI, kapag wala yung CDI sa motor mo, sira, hindi po kahit maayos yung function ng makina, maganda yung wiring, okay naman yung valvula mo, okay naman yung gasolina, walang problema, okay yung kung carburetor yung gamit mo, kapag ang CDI mo may problema, hindi ho yan magpapunction, hindi po siya aandar. So yung sa akin nalubog, ako nang tinanong ng mekaniko, Pastor, natanggal mo ba yung battery tsaka yung CDI? Ay sabi ko, hindi. Sabi niya, nag-aalala ako. Baka nadali na yung CDI mo, masisira. Okay. So, nung akin po actually hindi ko na po dinala sa mekaniko. So, wala po akong experience magano, pero makaligot po talaga ako kasi tinatandaan ko yung kung ano yung mga gagawin ko. Hindi ako basta gagalaw kung hindi ko alam. So, may mga alam na ako at tinatandaan ko rin kapag nagpapagawa ako. No, tinitingnan ko kung ano yung ginagawa nung nagpapagawa. Sa madaling salita, binaklas ko po lahat kasi ang gusto ko, hindi ko lang siya malinis kasi yung alam niyo po yung pinaka-body na bakal. So, kailangan ko siyang pinturahan. Kaya nakita ni Pastora, makina na lang na natitira doon sa ano. Sabi niya, paano pa andari? Aandar pa ba yan? Sabi niya, may babalik mo ba yan? Sabi ko, mababalik ko yan. So, yun sa madaling salita, nung nilinis ko na, napinturahan ko na yung body, problema ko ngayon, hindi ko alam kung yung CDI ay sira. So yun, tinesting ko. Nung una, ayaw mag-start. Walang redondo. So kinakabahan na ako. Sabi ko, baka sira yung CDI. Kasi kahit ano po kasi yan matic no? May start siya. No? So, ang problema, ayaw magredondo. Sabi ko, sira na yata yung CDI ko. Pero nung pinanong ko ulit, may nagredondo konti, so nalaman ko na hindi siya sira. Then, nung nabuo ko na siya, umandar na po siya, ay buo ko na. Pero may time na ginamit ko siya, meron siyang time na huminto. So sabi ko, baka bumigay na yung CDI. Okay, so pinakabahan na ako. Pero sa awa naman po ng Diyos, kasi tinignan ko rin, pag hindi ko po kasi alam, i-research ko po sa andyan na yung YouTube, di ba? Andyan na yung Google. So titignan ko kung paano, ano ba yung nagiging dahilan, tinignan ko. So tinuruan ako ni Google, ni YouTube, na tignan paano mag-check kung meron ng power. So nalaman ko na doon sa alam niyo po yung, ang tawag doon? Yung, spark plug, kasi doon nanggagaling yung kailangan ng may ignition po yon. Meron pong spark plug, yung sumusunog ng gasolina. Okay, so para mo ma-check, kailangan tanggalin mo yon, itututok mo siya doon, may makikita kang power na lumalabas na gano'n. Ilalagay mo siya doon sa connector nung one, kung saan kumukonekta po doon. So nakita ko naman may power po siya. Pero nung nangyari, nag-replace po ako ng iba. Kasi yung na-replace ko po, hindi siya kinto pero kamukha. Kasi sabi na nagtitinda, maganda yan. Pero nung bumiyahe ako ng Pampanga, meron ako naramdaman, ang ganda ng takbo, pero nung pinilit ko, parang merong something na pumipigil.
So, ginawa ko ng pag-uwi ko Pampanga, inano ko po siya, tinanggal ko, binalik ko ulit yung original na parts ng hingo ng doon sa ignition coil. So, yun, nung ginamit ko, naging okay. So, bakit ko po sinasabi to? Kasi sa buhay po natin, sa pananalangin po natin, napakahalaga. Na alam niyo po, ang daming plano ng Diyos sa buhay po natin, ang daming gusto gawin ng Diyos, pero kapag ang panalangin po natin ay namatay, kakaproblema po. Ano? Hindi magpapunction ng maayos yung ating pong buhay. At napakahalaga po ng prayer dahil ito po ay source ng power po. Amen. Sa atin, at hindi lang po yun, na prayer po natin, ito po ay tumutukoy sa ating pong relasyon po sa Diyos. Di ba? Okay. Gaya po ng sinabi ko nga, kung ikaw ay tatawag, di ka namang kilala, di ba? Papansinin ka ba? Hindi. Ang pinapansin lang, yung kakilala. No? Kung makikita po natin sa relasyon, ang tinutukoy ko po sa relasyon ng isang pamilya. Na ang isang bata tumawag sa kanyang hindi tatay, di ba? Papansinin ba niya? Hindi. So tayo, yung ating buhay, yung ating relasyon sa Panginoon, yung ating pananalangin sa Diyos, ito rin ay tumutukoy sa ating relasyon po sa Kanya. Amen. Kaya po tayo tumatawag. At an example ko rin po sa pamilya. Sa pamilya ba, hindi ba tumatawag sa inyo ang anak? Di ba? Tumatawag po pag may kailangan. At siyempre tayo, ayaw natin, anak lang natin, kung may kailangan lang, doon lang pupunta sa iyo. Di ba? Ang pinakamaganda, araw-araw, everyday, nakakausap mo, tumatawag sa iyo, nakakausap mo, dahil kayo ay may relasyon. Okay. So, recap lang po yan ang ating pinag-aralan ng nakaraan. So, sa umaga pong ito, bago po tayo mag-start sa ating pag-aaralan, atin po munang basahin yung talata na ating pong pag-aaralan. Dito po sa Aklat ng Awit, o Psalm chapter 86, verse 1 to 17, ang ating pong pag-aaralan. Ulitin ko po, Awit, chapter 86, o Kabanata 86. Chapter 86, ang talata po ay 1 hanggang 17, verse 1 to 17. Okay. So, babasahin ko po dito sa aking Biblia na Tagalog, NBB, yung ating pag-aaralan. Kung ano man po ang yung Bible, English man yan or Tagalog, ay sundan nyo lang po, yung baybayin nyo lang po, sundan nyo lang po. Tingnan, ano yung aking babasahin. So, Psalms chapter 86, verse 1 to 17, dalangin upang tulungan. Verse 1, sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin, tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin, yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ay ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Yahweh, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ko tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo ako't ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kung mayroong bagabag. Iyong tinutugon ang aking pagtawag. Verse 8, sa anumang Diyos wala kang kawangis. Sa iyong gawain walang makapalis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, sa anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo ituro mo sa akin, at iyon ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim, Panginoong Diyos sa buong buhay. Pupurihin kita magpakailanman, at ihahayag ko ang kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas. Di mo binayaang sa hukay masadlak. Mayroon mga taong ayaw kang kilanling. Taong marahas na hindi ka ay nailabanan ako't ang buhay ko'y kitlin.
Ngunit ikaw, Yahweh, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagin, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Yamang ang lingkod mo, yamang naglilingkod sa iyo ng tapat. Pagtulong sa akin iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaaway. Kung makita nila iyong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Lord, sa umaga po ito sa aming pag-aaral, samahan mo po kami, Banal na Espiritu, ikaw po kumilos sa aming kaligitnaan upang amin po maunawaan ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pwede bang mag-request na, pwede po bang iganon nyo na lang po itong isang electric fan? Yan, tapat nyo na lang po yan. Hindi yan, okay yan dito. Ito lang. Ayan. Para hindi nalilipat itong... Okay na. Salamat. So dito po sa ating binasa, ito po ay prayer po ito ni Hari David. Ayan. So, nanalangin po siya at makikita po natin, nung time ba na nag-pray si Hari David, hindi pa ba organize yung kanyang kaharian? Organize na po. Malakas yung kanyang kingdom. In fact, marami siyang nasasakop ng mga kaharian. Pero makikita po natin dito na si Apostol Pablo, si Haring David, yan, ay hindi nagre-rely doon sa kung ano man ang meron siya. Kung gaano man ka-establish, kung gaano man kalakas yung kanyang kaharian. Meron siyang kinikilala na makakatulong sa lahat ng bagay na kanyang gagawin. Na alam niya na tanging niya kailangan, na alam niya na ito yung magbibigay sa kanya ng tagumpay. Ito po si Yahweh, ito yung Diyos ng Israel, ito po yung Diyos na kanyang tinatawagan. Ano? Dito po sa kanyang pananalangin. At ito po yung ating titignan sa umaga pong ito. Binabagatan po natin ang ating pag-aaral. Pakibasa nga po. God will hear my prayer. Diringgin ng Diyos ang aking panalangin. Kapag tayo po ba ay nananalangin, pumapasok po ba sa ating isip yung confusion? Yung maging totoo po tayo. Yung pagkatapos mo pinanalangin, nagkaalala ka ba? Di ba? Pagkatapos mo pinanalangin, meron ka pang agam-agam. So, kapag ganun po yung ating style ng prayer, ay may problema po tayo nun. Kasi sa pananalangin, ating pong nililay down, nilalagay sa kamay ng Diyos yung mga bagay na mabibigat. Kaya dapat, kapag tayo ay nag-pray, siguraduhin mo na iyong ipinapanalangin, talagang inabot mo sa Diyos, inilay down mo sa Kanya, nilagay mo sa Kanyang mga kamay. Kasi pwedeng nanalangin ka, parang ganito. Pwedeng nanalangin ka, parang nakipag-usap ka lang sa kaibigan, na sinare mo na yung problema mo, pero after nyo mag-usap, narinig ka konti, pero andun pa rin yung bigat. Okay, hindi po ganon. Ang prayer po, ang pananalangin, kaya tayo tumatawag, ay yung mga bagay na mabibigat, problema, pagsubok, o ano man ating kinakaharap, ay inilalagay po natin sa kamay ng Diyos para ipagkatiwala sa Kanya yung mga bagay na ito. Okay. So, dito po sa ating pag-aaral, ay meron pong tatlong pagkakahati. Nilagay ko po dito, doon po sa binabasa ko pong commentary po ni verse B. Ano ho? At para po makatulong po sa atin, yung pagkakahati ng chapter po na ito, actually ito ay chapter 86, yung buong chapter 86, 1 to 17. So, yung pagkakahati po niyan, ito po yon. First is, pakibasa nga po. Baka maubos yung boses, so kailangan nakaano po yan eh. Okay, ano po yung una? God's covenant is secure. Okay, God's covenant is secure. So, si Haring David, kapag siya ay nagpe-pray, may mga kino-quote din po siyang Bible verse actually. No? Dito sa kanyang prayer, meron po siyang mga kino-quote dyan na Bible verse kasi mahalaga po yun no? Yung promises ng God ay kino-quote din po natin, binabanggit natin, hindi para
Hindi para maging ano natin sa Diyos, yung parang hold up, di ba? O eto kasi sinabi mo to, hindi ganon. Kundi para kilalin o kilalanin na ito yung pinangako niya na siya ay naging tapat doon sa kanyang pangako at kiniklaim mo ito, binabanggit mo ito dahil kinikilala mo yung katapatan ng Diyos. Kinikilala ni David sa kanyang panalangin yung covenant ng Diyos. Na yung covenant ng Diyos, hindi niya sinisira. Amen. Actually, binuhay mo yung covenant, di ba? Nasabi niya sa mga kanyang bayan, bibigyan ko kayo ng tagapagligtas. Sinira ba ng Diyos? Hindi, dumating ang pangako. Na yung tagapagligtas, na tinutukoy ng Diyos, hindi lang yung para sa kanyang bansa o para sa kanyang bayan, kundi para sa lahat ng tao. Okay. So yung pangalawa po, na bahagi, God's character is unchanging. So, doon sa katangian ng Diyos, sa kanyang pangako, hindi siya sumisira, hindi nagbabago. Kaya may talata na sa Biblia, na sinasabi niya, ang Diyos, diba, ay hindi sinungaling tulad ng tao. Siya ay hindi nagbabago. Hindi pa bago-bago yung kanyang isip. Kung ano yung kanyang sinabi, tinutupad niya, ginagawa niya. Hindi katulad sa tao, lagi tayong, di ba? Okay, laging change mind. Alam niyo yun? Alam niyo, mahirap din po yun pag gano'n eh. Yung lagi kang magbabago yun. Wala kang, hindi stable. Di ba? Wala kang pundasyon pag gano'n. Di ba? Kung umihip yung hangin, bigla ka lang tinatangay. At kung sino yung magsabi sa'yo, magpayo sa'yo, maniniwala ka naman. Alam niyo, ang hirap po sa tao yun. Yung gano'n. Kung ikaw ay isang Kristiyano, kung sino yung magsabi sa'yo, paniniwalaan mo, may nagsabi na naman ganito, paniniwalaan mo. Diba? Isa lang po tayo. Ang pinaniniwalaan po natin, ang pinanghahawakan po lang natin, ay ang sinabi ng Diyos. Kasi yung kanyang karakter. Pag sinabi karakter, katangian, yung attributes of God, di ba? Pag sinabi attributes, yung kanyang sumasaklaw sa kanyang pagkakakilanlan sa kanya, yung kanyang pagiging omnipotent, omniscient, and omnipresent, nakalagay po doon. Okay. So, yan po yan, yung katangian ng Diyos, yung kanyang karakter. Ano po yung panghuli? God's glory shall prevail. Okay. So, kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung sinabi ng Diyos, wala pong makapipigil po doon. Amen. Kahit nakatakot-takot, nakakalaban ang pakalaban ni David. Actually, nung mag-pray po siya nito, ay meron siyang mga kalaban. So dito, dun sa kanyang binanggit na prayer, hindi na-identify kung sino. Pero ito yung mga taong hindi kumikilala. Meron siyang parang hint na binigay. Nasabi niya, merong mga taong ayaw kang kiranlin. Taong marahas at gustong kitlin ang aking buhay. So kalaban niya yun sa madaling salita. In-identify doon na kalaban niya. Na ibig sabihin, hindi ito kumikilala sa Diyos. Kasi nakapaligid po sila ng mga tinatawag na mga tao na mga pagano, mga pagan. Ano ho? Na meron silang kanya-kanyang pinaniniwalaan pero hindi nila kinikilala si Yahweh. No? Okay. So yun po yung pagkakahati ng ating pag-aaral. So tingnan po natin dito po, no, sa prayer po ni David, na si David po ay confident. Ano, wala siyang agam-agam, no, sa kanyang pananalangin. Kasi kapag nagpe-pray po tayo, kailangan wala tayong, ang tawag dito, walang doubt. Kasi sinabi sa Bible, but without faith, it's impossible to please God. Sa prayer, kailangan may apply natin yon. Kasi alam niyo po, pagka-Kristiyano po tayo, sa lahat ng ating gagawin, laging may faith. Amen. Laging andun yung faith. Lagi nating panghawakan yung pananampalataya, yung sinabi ng Diyos. Diba? Ginagamit natin yung pag-grasp ng faith po natin dun sa Word of God. At sinabi naman doon sa, ano po, sa Hebrew, diba? Chapter 11, yung verse 1 po doon, makikita natin na kung anong klase yung pananampalatayang faith, yung paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita pero alam mong mangyayari. Sabi niya po doon. I think tatalakay po natin yun ng nakaraan na po. So, tignan po natin ito sa ating pag-aaral, yung pray
prayer po ni David. So ano ba yung mapapanghawakan po natin? Ano ba yung dapat nating tignan? Ano, sa katangian ng Diyos na sa ating pananalangin para po tayo magtiwala at maniwala ang Diyos ay makikinig sa ating panalangin. Amen. So tingnan po natin, dalawang bahagi lang po ito. Ano? At isinama ko po dyan yung pagkakahati ng verse natin binasa para po, kumbaga sa ano, yung pinaka-background, alam na po natin. Ano? Na ang Diyos ay may covenant, secure po yung covenant. Pag sinabi secure, hindi po yan mabago-bago, hindi yan, tawag dito, hindi yan namamanipulate. Diba? Okay, sigurado po yan. Kung ano yung sinabi, gagawin talaga ng Diyos. So yung karakter ng Diyos, hindi rin pabago-bago. No? Nananatili. Alam mo? Wala nang kulang, wala nang dapat idagdag sa Kanya. At yung glory ng Diyos, kahit sa anumang panahon, sigurado po, magpe-prevail. Pag sinabi magpe-prevail, hindi mapipigilan yan. Magaganap yan. Ano? Kaya dapat updated po tayo sa mga nagaganap. At ang pagka-update po natin, hindi yung mga pinabalita sa mundo. Kasi yung pinabalita sa mundo, sinabi na po yan saan? Sa Bible. Hindi tayo nagre-relate doon. Umaangkop po yan sa kung ano sinabi ng Biblia. Kasi ang may katiyakan na binabanggit, sure ball, sa madaling salita, ay ang Word of God. Amen. Okay, so dalawang bagay po natin titingnan po dito. First is, sa ating outline, pakibasa nga po. Which Pray because we need God. Kailangan po nating manalangin. Dapat tayong manalangin kasi kailangan po natin ang Diyos. Ang tao po, napakatalino. Tama? Napakagaling.